sa mga umiinom ng amlodipine. Di ba? Sinabi ko sa inyo, favorite ko itong gamot para sa may high blood pressure, malakas siyang magpababa, may generic pa nito. Pero syempre, hindi rin naman para sa lahat ng tao. So, ituturo natin ano benefits ng amlodipine, kanino to binibigay bukod sa high blood, at ano yung mga precautions, ano yung mga side effects, at yung mga medyo bawal gawin kung kayo ay naka-amlodipine. So yan, amlodipine para mainly sa high blood pressure. Okay? Normal blood pressure is 120/80, sabi natin. Ang pinaka-maximum is ganyan, 139, 140/90. Mas gusto natin mas mababa. Paglampas na kayo 140/90, high blood na yon. Kung ganito, 160, 180/100, super high blood na yan. So, pag ganito katataas, mas maganda yung amlodipine, mabisa, malakas siya. Okay? Yung amlodipine, calcium channel blocker ang tawag sa kanya. Isang pamilya to ng mga gamot, ang ending niya, pin. Okay? Maraming klaseng calcium channel blocker, halos magkakapatid yan, pare-pareho yung epekto. Pero sa lahat, isa sa pinakamalakas para bumaba yung blood pressure, amlodipine, merong felodipine, nicardipine, nifedipine, at iba pa. Okay? So, mainly para sa high blood pressure. Pero sa sakit sa puso, minsan pwede rin. Tsaka sa mga ibang sakit, sa mga artery, minsan binibigay din to. Ano advantage ng amlodipine? Isa siyang calcium channel blocker. Ang maganda dito, usually, karamihan ng tao kaya inumin, hindi nakakahilo, hindi nakakaantok, okay? Sa trabaho, walang problema, nakakatrabaho ka, hindi ka sedated, parang bangag ang feeling, walang problema sa utak, usually. Kahit may hika ka, pwede yung amlodipine, usually kasi yung beta blockers, mga metoprolol, kung may hika, minsan iniingatan natin. Yung mga may sakit sa puso, wala rin problema, pwede rin ang amlodipine. Yung mga may kidney problem konti, pwede rin yung amlodipine. Yung sa pagtatalik ng lalaki, very important to. Kung magiging impotent pa, wala rin connection. So, kahit umiinom ka nitong gamot, pwede kang magtalik pareho yung lakas ng lalaki. Pagdating sa buntis, actually, itong mga gamot kasi, medyo hindi talaga binibigay kung buntis na. Kung buntis na kayo, naka-amlodipine, usually papalitan ng doktor. Pero, hindi siya ganun kasama. Mas delikado sa buntis yung mga losartan, valsartan, yung mga enalapril, captopril, mas delikado sa buntis. Ito, medyo pwede, pero syempre, hindi pa rin ganun kadami pag-aaral. Okay, pinapalitan pa rin. May konting precaution kung buntis. Quality of life, walang problema. So, marami siyang advantage. Ito, ginagawa ng amlodipine. Pinapalaki yung mga artery sa mga ugat para bumaba blood pressure. Mas maganda daloy ng oxygen sa puso. Yung contraction ng puso, medyo pinapahina, pinaparelax. Heart rate, halos pareho. Siguro a little pinapabagal, possible din. Marami siyang advantage. Iwas stroke. Madalas ma-stroke sa umaga. 6 a.m., 8 a.m., 10 a.m. Diyan na-stroke. Pag may amlodipine ka, controlled. Ang maganda sa amlodipine, yung pinaka-epekto niya lalabas within 6 hours to 12 hours. Tapos yung epekto niya up to 24 hours kontrolado ka. Maraming gamot sa high blood, linya ko po to bilang internist cardiologist, daan-daan ang gamot sa high blood. Maraming gamot sa high blood, hindi aabot ng 24 oras ang epekto ng isang tableta. Pero yung amlodipine, rare siya, kaya niya 24 hours protected ka. Yung mga losartan, mga 12 hours lang yon. Mga nifedipine, parang 8 hours lang yon. Captopril, mga 8 to 10 hours. Mas maiiksip. Sabihin, after that, kailangan uminom ka ulit. Kaya ibang gamot 2 times a day, 3 times a day. Amlodipine, once a day lang.
Para sa morning high blood pressure, pwede amlodipine. Tulad na sinabi ko, pag sobra taas ang blood pressure, mabisa amlodipine. Sa nagloloko, fluctuating blood pressure, minsan mataas, minsan mababa, hindi mo alam kailan aatake, maganda protected ka. Mga may risk factors, overweight, maraming stress, nagkakaedad, ito mga risk factors for high blood, pwede rin ang amlodipine. Maganda dito, pinaglaban ang amlodipine, calcium channel blocker siya, sa losartan, angiotensin receptor blocker, ARB, pinaglaban sila sa pag-aaral. Ano mas malakas? Ano mas mabisa? Okay? Actually, yung sartan represented na ibang sartan, hindi losartan, valsartan. Pinaglaban valsartan, katulad ng losartan sa amlodipine. Sino ang panalo? Panalo amlodipine. Bagsak ang unang numero ng blood pressure, bagsak yung pangalawang numero mas mababa. Mga 2 points ang panalo ng amlodipine sa valsartan. 2 points lang pero mahalaga na rin yun. Diba? Para hindi ma-stroke. Ano ang dosis? Dosis ng amlodipine, 2.5 mg. Tayo may 5 mg hinahati, 2.5 mg hanggang 10 mg. Maximum ng amlodipine ay 10 mg lang. Uulitin ko. Maximum dose, pinakamaraming pwede mong inumin sa isang araw, 10 mg. Huwag lalampas. Huwag 15, huwag 20, bawal overdose. Kung kulang pa ang 10 mg, magdadagdag ng ibang gamot. Hindi pwede lumampas sa 10. Kaya sa high blood, 2.5 to 10. Minsan sa sakit sa dibdib, pwede rin. Coronary artery disease, pwede rin. Tsaka meron sa atin, meron mga generic, mura. Generic ang amlodipine, hindi siya brand. Ang brand, ang daming mga brand yan. Bisa may combination pa. Ito yung mga mura na binibigay ng gobyerno dati. Ano naman ang side effects? Ano naman ang problema? Okay? Ang problema lang, dahil nga masyadong mabisa, malakas yung amlodipine, binubuka niya yung mga artery. Sa pagbuka niya, may 3% ng tao nagmamanas. Pero 97%, wala naman nangyayari. So, pag nagmamanas masyado, babawasan yung dosis ng amlodipine. Pag hindi pa nawala yung manas, papalitan ng gamot. Yung iba, dahil nga binubuka niya yung mga artery, nagpapalpitate, namumula. Minsan, sobrang lakas yung gamot, bumabagsak ang blood pressure. Minsan, nahihilo. Minsan, nasusuka ako, sobrang lakas. May allergy, bihira. Skin rash, bihira. So, ito lang yung mga possible side effect. Kung may mga liver problem, may liver cirrhosis, usually binabawasan din ang dose. Siyempre, tulad na sinabi ko, kung buntis, mas maganda pinapalitan ng ibang gamot sa high blood na safe sa buntis. Depende sa dose ng amlodipine, ito mga side effect, manas, hilo, namumula muka, at nagpapalpitate. Mas mataas ang dose ng amlodipine, 5 mg, 10 mg amlodipine, mas maraming side effect. Mas mababa ang dose, parang ito, sa 2.5 mg, 1.8% lang nagmamanas. Sa 5 mg, 3% nagmamanas. Sa 10 mg, 10% nagmamanas. So, depende sa taas ng dose. So, nakita ko sa inyo, napakaganda nito. Kailangan kumonsulta sa doktor ninyo, sa cardiologist ninyo, o sa ibang doktor ninyo. So, amlodipine, usually 5 mg ang dose niya. Pwedeng half tablet lang, 2.5 mg, depende sa taas ng blood pressure. Pag hindi na control, pwede naman dagdagan. Ngayon, ang tanong ninyo, maganda ba generic? Maganda ba branded? Sa akin, depende sa budget. Kung maraming pera, sige, siguro branded gusto nyo. Kung walang pera, okay na generic. Halos pareho naman yung effect. So, kahit generic, okay lang. Maganda ba yung combination? Merong mga bagong gamot nakakombine, amlodipine, tsaka valsartan sa isang tableta. Okay din yon, maganda rin yon, kaya lang mahal. Mahal lang. Mahal pag kinombine. Diba? Pag single, mas mura.
Kaya sa akin, yung mga generic, mas mura. Pag inad-add mo, mas mura siya. So, konsulta sa inyong doktor. Yan po mga pros and cons ng amlodipine. Saan pa nakatulong tong video. God bless.